Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagtanda. Ikaw ba, yes, friend, paano mo ba masasabi sa sarili mo na, uy, tumatanda na ako? Uy, nagkakaedad na ako? Ay, hindi naman kaya isa ka sa mga yes pre natin na in denial pagdating sa kanilang edad. Diba? Yung hindi nila matanggap na, ay ate, sige go, ilaban mo lang na bagets ka pa pero hindi mo maikakaila kasi nakikita na yan sa iyong ayaw ko na sabihin, baka nakaka-offend, no? Pero pero minsan kasi mahirap na talagang itago. And for me, hindi naman siya dapat itago, no? I mean, kung gusto mong maging looking young, there's no problem at all. Pero, I mean, let's just admit na nagkakaedad na talaga tayo, no? Pag masakit na ang likod, pag lumalagatok na ang kasukasuhan, marami ng uban, marami ng nakakalimutan, ayan, sign na yan ng katandaan, di ba? Well, yung iba naman dyan, pwedeng mong maranasan kahit na hindi ka ba ganun katanda, pero alam mo na, di ba? Pag pinagsama-sama na yan, pag combination na yung mga yan, ay alam mo na. At lilinawin ko lang ha, hindi po ako nagyayabang, pero sa murang edad, nararanasan ko na rin yung mga yan. Oo, ha. Minsan na rin po ako nagiging makakalimutin. Meron na rin ako isang tutsyang ng uban. At hindi pa ako nagmamadaling tumanda. Baka sabihin nyo, biboy, sabi mo lang yan kasi gusto mo lang kaming damayan o hindi naman kaya nagmamadali ka lang tumanda. Ay, hindi po ganun yun. Talagang katawan ko na po yung kusang nagsasabi na nagkakaedad na ako. Nasa 1/4 na ako ng buhay ko. Oo. Diba? Marami na rin tayong mga bagay-bagay na senyales na masasabi nating umuusad tayo, no? Umuurong tayo. Hindi pala umuurong. Umuusad nga ni. Diba? Kasi wala ganun talaga ang buhay. It is a cycle of life kung saan magsisimula kang bata, diba? Hanggang sa patanda ka ng patanda. Unless ikaw si Benjamin. Ano ba yun? Ano ba yung case ni Benjamin? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Private Benjamin. Mali, hindi pala siya yun. Basta yung Benjamin. Hindi ko alam kung true to life na case yun. Yung pinanganak siyang thunders pero unti-unti siyang nagiging bagets. So hindi ko alam. Pwede ba yun? Posible ba yun? So going back, mga yes friend. Alam nyo, kung tutuusin, napakaganda ng usapin natin na ito, no? Napakagandang pag-usapan ng tungkol sa ating buhay. Kasi ngayong gabi, ini-emphasize natin yung importansya ng pagtanda. Kasi karamihan parang takot tumanda, no? Aminin nyo na parang, oh my goodness, ayokong tumanda. Ayokong pumunta sa edad kung saan nahihirapan na akong lumakad. Diba? Gusto nila forever young. Wow, so ano? Gusto mo kasi rin ka ng apo mo? Sabi mo, lola mo, nag-get ready with me. Lola mo, nag-i-skateboard. Diba? Charot lang. Pero aminin nyo mga yes friend, no? Meron tayong mga yes friend na kapag sumasapit yung birthday nila, tila ba wala na silang gana. Para bang iniisip nila, ano ba yan? Ba't isi-celebrate ko pa to? Panibagong taon na naman to. Ibig sabihin, panibagong taon na madadagdag sa edad ko, panibagong taon na mababawas sa buhay ko. Ay, napaka-nega mo naman. Oo, di ba? Yung hindi na sila masaya kasi ramdam nila yung pagtanda. No, you should be grateful na binigyan ka ng panibagong pagkakataon. Kasi katumbas niyan yung panibagong mga hamon, leksyon sa buhay, and that makes us human. Diba? Marami dyan na mas bata sa'yo, na mas
maagang nawala sa mundo, yung humihiling na sana naabutan nila yung edad na kasalukuyang edad na meron ka, 'di ba? Isang beses lang tayo mabubuhay dito, is ika nga ng mga kabataan, YOLO, you only live once. So i-maximize mo yan, i-enjoy mo yan, namnamin na natin to. Oo, tandaan mo, isa ang konsepto ng pagtanda sa pinakamagandang mangyayari sa buhay natin. 'Di ba? It is a metamorphosis. Wow, metamorphosis. Diba, isipin mo para kang yung bulate. Ano bang tawag doon? Yung sa butterfly. Bago siya maging butterfly. Hindi ko alam yung tawag doon. Pero diba, bago pa siya maging magandang paru-paro, minsan muna siyang naging, hindi ko alam kung bulati uod. Oo, basta yun yung tawag sa kanya. O kunyari, yung bulaklak, bago pa man siya maging mahalimuyak na bulaklak, nagsimula mo na siya sa pagiging buto, 'di ba? Sa ilalim ng lupa. At ganun ka rin. The more na tumatanda ka, the more na nagiging maganda ka. The more na nagiging mahalaga yung value mo, 'di ba? Isipin mo na lang na para kang adobo na habang tumatagal lalong sumasarap. Yan. Parang wine, di ba? Na hinuhubog ng panahon, mas lalong nagiging malinamnam. Yaks! Di ba? Ang ganda-ganda po ng konsepto ng nangyayari sa buhay natin. No? From being young to being adult, to being old. Huwag tayong matakot na maging matanda. Di ba? Yung unti-unti. Yung nagkakaroon ng establishment, yung kwento ng buhay mo, may progreso, may development. Kung paano mo ginamit yung buhay na yan na pinahiram sa'yo, di ba? Kung paano natin i-share yung mga natutunan natin sa buhay natin. Kung paano mo yun ibabahagi sa mga mas nakababata sa'yo, yung doon sa mga taong papunta pa lang kung saan ay pabalik ka na, di ba? Kung paano mo ipapasa yung legasiya. Yung tipong alam mong darating ka sa punto na gagamitin mo rin yung mga katagang. Yun nga, di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Na para bang sinasabi sa atin na yung mga karanasan at karunungan ay hindi natin yan pwedeng mapulot sa isang iglap lang. Pagdadaanan at pagdadaanan natin yan. Which is very kailangan at hindi maiiwasan. So ano ba yung mga bagay na yun? Yan yung pinagsama-samang kaalaman mo sa loob ng maraming taon na ginugol mo sa mundo. Kalakip niyan yung hamon, yung saya, yung lungkot, at iba pa na humubog sa'yo sa ngayon sa kung naging sino ka. Kumbaga para kang puno na nagsimula sa isang buto na diligan ng karanasan hanggang sa yumabong at nagbunga ng maraming kaalaman. Yan. O, di ba? Napakaganda ng description sa pagtanda mo, mother. Di ba? Kapag sinabi sa'yo ng mga mas nakababata sa paligid mo na, ay, matanda ka na po, no? Oo, no. Hindi. Sabihin mo, no. Isa akong puno nagsimula sa isang buto na nadidiligan ng karanasan hanggang sa yumabong at nagbunga ng maraming kaalaman. Ganon. Diba? Pinahaba mo. Pinaganda mo lang eh. Oo. Diba? Yung mga experiences natin in life na wala nang makakaagaw at wala nang makakabago. Kumbaga, part na siya ng prints mo. Yan. Diba? Parte na siya ng kasaysayan mo. Yung mga bagay na humubog sa atin. Kaya, huwag tayong matakot, no? Na sa paglipas ng mga panahon, marami pa tayong mga makakaharap na hamon, 'di ba? Let's just face it na it's part of our life. Kasi nandun yung lesson. Bottom line, ikaw, kung alam mong matanda ka na or patanda ka na ng patanda, maging positive lang yung thinking mo, 'di ba? Maging masaya ka. Yakapin mo yung pagkakataon kung nasan ka. Kasi kahit papaano, masasabi natin, 'di ba, na umuusad ka. Unti-unti. Tanggapin mo na lahat tayo dyan din papunta. At saka hello, mas marami kayang perks yung mga mas matatanda. Diba? Libre sine, diba? Yun nga lang, meron ka mga libreng candies din galing sa yung mga iniinom-inom na tableta.
Candy mo noon, tableta na ngayon. Yan, di ba? Oo, yung tipong tuhod mo na lang yung tumitigas. Balahibo mo na lang yung tumatayo. Mukha mo na lang yung nagagalit. Ayos, pero wag kang mag-alala, no? Sasamahan kita hanggang sa pagtanda mo. Ako pa mismo yung magbababad ng pustiso mo sa baso. Sige na, sagot ko na yan. At gaya ng maraming pangitain na tumatanda ka na, gaya ng pagiging makakalimutin, ubanin, kumukulubot na yung balat, wag kang mag-alala, diba? Sasasabihin kong to, tiyak na uunat yung balat mo. O, handa ka na ba? Dahil ito na ang hinihintay mo. Lakasan mo na yung volume ng radyo mo. Alam kong medyo nahihirapan ka ng marinig to. Dahil yes, friend, eto na ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad na mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa atin. Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! O baka akala nyo nakalimutan ko ng mamigay ng pera. Baka akala nyo nakalimutan ko ng ibigay yung premyo ninyo. Huwag kayong mag-alala. Basta biboy-bibo, matalas ang isip nito. Oo. O eto na nga. Ano ba yung tanong kanina? Charot. Nakalimutan. Matalas isip nyo. Hindi, joke lang. O kanina nga, para sa ating pera-pera lang yan, ang mechanics natin ay kung sino ang pinaka may edad. Yan na lang ha. Pagandahin na lang natin para hindi sumasama ang loob mo. Kung sino ang pinaka may edad na makakapag-send kay Biboy Bibo ng ID sa gabing ito ay matik. Sa kanya na ang 500 piso. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Congratulations! Hawak ko na po ang resulta. Oo. Eto na ang pangalan niya. Sa'yo na ang tumataginting na 500 piso. Mayet Antonio! Congratulations sa inyo. Lola Mayet? Ano ba ang gusto mong itawag? Lola Mayet? Mami Mayet? Ano ba? Tita Mayet? O basta kung ano man ang gusto mong itawag sa inyo na ang tumataginting na 500 piso dahil siya ay pinanganak noong 1954. O ayan, kung 1954 siya pinanganak, May, ilang taon na siya ngayon? O, bala kayo dyan ha, kaya nga ako nag-DJ kasi bobo ko sa math. Hindi, siya ay, sabi niya dito, siya ay 71 years old. Wow! Parang di naman halata sa profile picture. O eto, no, meron din tayong iba pang mga yes friend na nag-send ng kanilang ID. Dahil gusto rin nilang sumali, di ba nagbabaka sakali na baka sa edad nila, nandun pala ang paraan para manalo sila ng premyo ng 500. O meron dito nag-send si Joel Francia, siya daw ay 41 years old. O hindi pa din pasok, mas matanda pa rin yung 71. Meron din naman nag-send dito ng 1964. Meron din nag-send ng 1993. At meron din nag-send ng, ang hihirap naman basahin ng mga ano, parang lumalabo na yung mata ko. Parang sign of aging na rin ito. Meron ding 1976. At ito ang pinakamalapit, oo, si ano bang pangalan nito? Si Tatay Castel. Tatay Castel. Ayun ang lolo. Siya daw ay pinanganak noong 1956. Ay, medyo lumamang lang yung winner natin ng 2 years. At sabi niya dito, ang edad lumilipas, ang mukha kumukupas, pero ang hindi ko mapapalagpas ay yung wala na akong panghaplas. Oo nga naman, di ba? Isa yan sa mga kinakailangan talaga natin habang tumatanda tayo. Kaya naman again, para sa yes friend natin na si Mayet Antonio, kung narinig nyo po ito, ang kailangan nyo naman gawin ay mag-send ng inyong GCash number kung saan po namin isi-send ang inyong premyo, ang tumataginting na 500 piso para sa ating Pera, pera! Pera, pera lang yan! Pera, pera! Pera, pera lang yan! Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy Bibo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1, yes, FM Solid. Good night, baby. Mwah, mwah.